Girlfriend mo naman na nakakuha ng bouquet? Isa na lang ang request namin lahat. Malakas na sabi ng host. Itinaas niya ang hawak na mikropono na para bang hinihingi ang suwestyon ng mga taong nakapaligid sa amin. Narinig ko ang malakas na sigaw ng mga taong nakapaligid sa amin na pinangungunahan ni Sheila. Kiss! Nanlaki ang mga mata at napatingin ako kay Dave. Alam ko nabasa niya ang pag-aalala sa mukha ko. Naramdaman kong pinisil niya ang palad ko at pagkatapos ay ngumiti sa akin na para bang binibigyan niya ako ng assurance na siya ang bahala. Dahil bihira lang nangyari na magkasindahan na nakakuha ng garter ng groom at bouquet ng bride, kaya pagbibigyan na natin ng nakararami. Sulsul pa ng host na kinikilig sa amin. Goddess, paano na? Nag-backfire sa akin ang palabas namin ni Dave. Ang aga naman dumating ng karma. Tapos naniwala nga sila na may relasyon kaming dalawa na lalaking katabi ko. Ready? Malakas na tanong ng nanunuksong host sa amin ni Dave. Kulang na lang ay hilingin ko sa bathala na bumuka ang lupa at lamunin ako ng buo dahil sa sobrang hiya na nararamdaman ko sa mga oras na ito. Hawak pa rin ni Dave ang aking kamay at bahagya niya itong pinisila. Lumapit siya sa akin at magaan na hinalikan ako sa pisngi. Akala ko'y okay na iyon pero narinig ko ang malakas na reklamo ni Sheila. Totoong kiss dapat, isa pa! Napalunok ako at tinapunan ng masamang tingin ang nakangising kaibigan ko. Lagot talaga sa akin mamaya ang babaeng ito. Ang lakas niyang mag-cheer at sinabayan pa ni Sherwin. Tapos sinang-ayun na naman ang lahat. Gayong alam naman nila ang dalawa ang totoong sitwasyon namin ni Dave. I wonder kung ganito pa rin kaya siya kung hindi ko sinabi sa kanya ang totoo. Tuluyan ako nakaramdam ng hiya at pagkailang. Nilalamig din ang nanginginig na kamay ko at alam kong aware sa Dave dito dahil nabasa ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Gawin na natin para makuwala na tayo sa kanila. Mahinang bulong ni Dave. Lumapit ang kanyang mukha sa akin. Mabilis na inabot ang kanang kamay ni Dave ang bato ko at pinatakan ako ng magaan na halik sa labi. Hindi ako nakaimik, lalo na't naririnig ko pa ang malakas na tuksuhan at palakpakan ng mga tao sa paligid namin. Dahil ko pa ang natuklaw ng ahas at natulala sa gitna. Hindi ko malaman ang gagawin ko dahil hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin ang lumapat na mainit na labi ni Dave sa balat ko. Mukhang ayos lang sa kasama ko ang nangyayari dahil ngumiti siya sa akin at pagkatapos ay inaya na akong maupo. Hawak kamay kaming naglakad pabalik sa upuan namin. Mahigpit na hawak ko ang bouquet ni Sheila na gusto kong ihampas sa kanya dahil alam kong plinano niya ang nangyari kanina. Matapos ang kasal, marami nang nag-alisan sa mga bisita. Si Sheila ay sumama na rin sa pamilya ng kanyang asawa kaya kami na lang ang naiwan. Hindi ko napaghandaan ang bagay na ito. Ang nasa isip ko lang kasi idadalo ako sa kasal ng kaibigan ko at pagkatapos ay mamamasyal kaming dalawa. Ngayon, ano na? Babalik na ba agad ako sa Maynila? Pero may 5 araw pa ako natitirang bakasyon. Sinabi ko kay Dave ang tungkol sa sitwasyon ko. Hindi ako komportableng manatili na mag-isa dito sa bahay ng mga magulang ni Sheila at hindi na ako pwedeng sumama sa kanila ni Sherwin. It's okay. Sumama ka na lang sa akin. Mamasyal muna tayo dito ng ilang araw at pagkatapos ay sabay na tayong bumalik sa Maynila. Nakangiting sagot ni Dave. Salamat ha. Blessing in disguise talaga na nakatabi kita sa bus, Dave. Nakangiting pasasalamat ko. Ngumiti naman sa akin si Dave at mahina niyang pinisil ang baba ko. Wala tuloy akong ibang pagpipilian kundi ang sumama sa kanya dahil wala akong ibang mapupuntahan. Nagpaalam na rin kami sa mga magulang ni Sheila na aalis na at sinabing nakapag-book na sa malapit na resort sa Dave para sa aming dalawa. Nauna nang umalis ang kaibigan ko kanina nang sumama siya kay Sheila, kaya kami na lang ang nag-ayos ng mga naiwan. Labis ang pasasalamat ng mga magulang ni Sheila sa akin at sinabing welcome ako dito sa bahay nila anytime na gusto kong pumunta. Habang kausap ko sila, inayos na ni Dave ang mga gamit namin sa loob ng sasakyan kaya mabilis din kaming nakaalis. Napansin kong mukhang sanay magmaneho si Dave na para bang normal na gawin niya ito. Pero nang maalala ko na may sasakyan nga pala siyang iniwan sa Maynila ay hindi na ako nagtaka pa. Naisip ko tuloy kung bakit sumakay ng boss sa Dave noong gabing nakasabay ko siya papunta dito sa Cagayan, gayong may sarili naman pala siyang sasakyan. Kahit pagod at puyat sa maghapong okasyon, masigla pa rin ako. Siguro ay dahil excited akong mamasyal dito sa Cagayan.
First time kong makarating dito at ngayon lang ulit ako nagkaroon ng pagkakataon na makakuha ng mahabang bakasyon. Kailangan ko maligo agad pagdating sa resort dahil baka magkaroon ako ng tagyawat. Pinagpawisan ako kanina sa reception. Sensitive din ang balat ng mukha ko at makapal ang makeup na ini-apply sa akin kaya nalalagkit na ang pakiramdam ko. Tiyak mananagot na naman ako sa manager namin dahil ayaw niyang nakikitang may pimples ang staff na nasa front desk. Ang akala siguro ng boss namin ay mga alien kami na hindi tinutubuan ng tigyawat. Okay ka lang, Mabel? Tanong ni Dave sa akin. Napapansin ko lagi siyang attentive sa akin na tinatanong ako kung okay lang ako at kung komportable ba ako. Yeah, kailangan ko lang maligo at pinagpawisan ako kanina. Mahinang sagot ko. Alright. Tipid na sagot ni Dave. Napakatipid niyang magsalita. Kung minsan, pero sa maikling panahong kasama ko si Dave, unti-unti na ako nasanay sa ikinikilos niya. 45 minutes drive lang ang resort. Magpahinga ka muna saglit then, pwede ka nang maligo. Okay. Tanging sagot ko. Tulad ng sinabi ni Dave kanina, eksaktong 45 minutes nang makarating kami dito sa resort. Ipinakita niya sa receptionist ang kanyang booking, pati na rin ang ID, at pagkatapos ay nakuha na niya ang susi ng hotel room namin. Ang sarap sa pakiramdam ng malamig na temperatura ng silid nang pumasok kami, kaya umupo muna ako sa sofa matapos kong hubarin ang aking sapatos. Napapansin ko ang mayat-mayang pagsilip ni Dave sa bintana na para bang pinag-aaralan niya ang paligid. Sunundan ko siya ng tingin nang itapat niya ang hintuturo sa salamin na tila ba nag-iimbestiga siya. Nilibot din niya ang buong silid na para bang may kung anong nakatagong bagay siyang hinahanap. Pumasok pa siya sa banyo, dala ang cellphone at ilang minuto rin ang lumipas bago siya lumabas. Anong ginagawa mo? Are you looking for something? Nagtatakang tanong ko sa kasama ko. Tumawa si Dave bago sumagot. Ganito talaga ako, kahit saan magpunta. Nakasanayan ko nang tingnan muna ang mga gamit bago gamitin. Mahirap na at baka sabing may kinuha tayo. Mabuti na ang pamilyar tayo sa kung ano meron dito sa silid natin. Natawa ako sa katwiran ni Dave. Hindi ko nalang pinansin ang mga sinasabi niya. Sumandal ako sa sofa at nagkibit balikat. Pwede na po bang gamitin ang banyo? Nabilang mo na ba kung ilang tiles meron doon? Pabiron tanong ko sa kanya. Natawa si Dave nang umupo sa tabi ko at sumandal sa sofa. Yeah, malinis naman ang banyo. Maligo ka na. Sagot ng kasama ko sa akin. Kaya pala kanina pa siya paikot-ikot ay dahil tiningnan ni Dave kung malinis ang kwartong nakuha namin. Mukhang masalan ang lalaking kasama ko, kaya napailing tuloy ako habang naglalakad papasok sa banyo para maligo. Lumabas ako na nakabalot ng puting tuwalya ang aking ulo. Tanging manipis na tuwalya lang ang takip sa buong katawan ko dahil wala ako nakitang roba sa loob ng banyo. Sunuyod ng aking paningin ang silid. Laking pasasalamat ko na hindi ko na nakita si Dave. Agad ako naghanap ng damit na isusuot at mabilis na nagbihis. Binuksan ko ang telebisyon at naghanap ng magandang palabas. Pinili ko na lang ang manood ng pelikula dahil wala naman ako magawa. Dapat pala hiningi ko kay Dave ang mga larawan namin kanina para makita ko ngayon. Mamaya pagbalik niya, hihingin ko iyon sa kanya. Teka, nasaan na kaya lalaki iyon? Mahigit isang oras na lumipas simula nang umalis siya pero hindi pa siya bumabalik. Kalahating oras pa ang lumipas nang pumasok si Dave at may mga bitbit na plastic. Mukhang galing siya sa isang convenience store at namili ng pagkain namin dito sa hotel. Anong mga dala mo? Nakangusong tanong ko habang nakaturo sa plastic bag na dala niya. Bumili ako ng mga supply natin dito para kapag nag-cravings ka, ay may pwede kang kainin agad. Sagot ng kasama ko. Seryoso ba siya? Naisip talaga niya ang tungkol doon? Ano bang akala ni Dave sa akin? Patay gutom? Kaya marami siyang pinamili? Matakaw ba ako sa paningin mo? Kaya napakarami mong pinamili? Nakasimangot kong tanong kay Dave. Bakit? Ilang araw ba tayo mag-stay dito? At kung makapamili ka, tila ilang linggo tayong hindi babalik sa Maynila. Ang dami kasi niyang binili na lace at coke. May mga biskwit, tinapay at prutas din. Nagdiriwang tuloy ang kalooban ko sa nakita ko pero nanghihinayang ako kasi sayang kapag hindi namin naubos. Ang dami naman ng mga iyan. Sayang ang pera mo kapag hindi natin nakain lahat ng yan. Hindi nakatiis na sabi ko. Okay lang, pwede naman nating dalhin o kaya kainin sa biyahe kapag may natira tayo. Kasual na sagot lang ni Dave. Umupo na rin ako sa tabi ni Dave matapos ko ipasok sa mini fridge ang mga pinamili niyang coke at juice. Iniwan ko sa plastic ang mga chips at tinapay. Tanging mga prutas lang inilabas ko at inayos sa ibabaw ng maliit na mesa. Tayo ko patuloy ang ulirang asawa na nag-aayos ng mga pinamili ni Dave.
Natigilan ako't napailing, matapos kong mapagtanto ang mga bagay na pumasok sa aking isipan. Anong ginawa mo habang wala ko? Tanong ni Dave habang nakatingin sa nakabukas na telebisyon. Naligo tapos naganap sa iyo sa paligid. Bigla ka na lang kasing umalis nung walang paalam. Sagot ko dito. Ginagap ni Dave ang aking kamay kaya napatingin ako sa kanya nang pagsalikupin niyang aming mga palad habang nakasandal sa sofa. Tila pagod at inaantok nang sumandalang ulo ni Dave sa aking balikat. Hindi na kita kinatok sa banyo kasi sandali lang sana ako. Medyo traffic lang sa labasan kaya inabot ako ng 1 oras bago nakabalik. Aba, lumalala na ang pinakikitang paglalambing ni Dave sa akin. Kailangan ko na yata siyang kausapin tungkol dito kasi wala naman na kami sa bahay ni Sheila at wala nang nakakakita sa amin. Kaya tapos na din ang aming pagpapangga pero nag-aalilangan naman ako. Hinayaan kong hawakan ni Dave ang aking kamay. Hindi ko na siya tinanong dahil mukhang napagod siya sa kasal ni Sheila. Tapos nagmaneho pa papunta dito sa resort. Ayaw mo bang maligo muna, Dave? Para makapagpahinga ka na? Mahinang tanong ko dahil mukhang pagod talaga siya. Nagmulat ng mga mata si Dave. Para bang pagod na pagod siya at tinatamad nang tumayo. Oo nga pala, kailangan ko nang maligo. Umikalsada na siguro ako kaya pinagtutulakan mo na ako. Nanlaki ang mga mata ko kasi hindi naman ganoon ang ibig kong sabihin. Aba, wala akong sinabing ganyan. Mabilis na depensa ko sa akin sarili. Tumawa lang ang katabi ko at nagtaas ng kamay na para bang sumusuko siya at pagkatapos ay tuluyan ng tumayo at pumasok sa banyo nang hindi nagdadala ng bihisang damit. Ipinilig ko ang aking ulo at piniling huwag nang mag-isip ng kung ano-ano. Nakatutok ang aking mga mata sa pinapanood ko nang marinig ko lumabas sa banyo si Dave. Nagsisimula pa lang ang pelikulang Gravity na pinagbibidahan ni Scarlett Johansson kaya hindi na ako nag-abalang lingunin ang kasama ko. Gustong-gusto ko kasi itong panoorin noon pa nang mag-showing ang pelikula sa mga sinihan pero nawalan ako ng pagkakataon dahil abala ako sa trabaho at mahigpit ang schedule ko kaya hindi na ako nakapanood. Napasingap ako nang maramdaman ko tumabi sa akin si Dave at niyakap ako. Ang sarap sa ilong ng sabong ginamit niya at relaxing din sa pakiramdam ko. Masyado ka namang seryoso dyan sa pinapanood mo. Tila nagtatampong sabi ni Dave. Maganda kasi ang palabas ngayon, Dave. Pagkakataon ko nang mapanood itong movie. Huwag ka muna maingay. Sagot ko pero ang mga mata ko ay nakatutok sa malapad na screen. Basta gusto ko ang pinapanood, ayokong may nangungulit sa akin. Hindi kasi ako madalas lumabas at mas gusto ko pang manatili sa bahay kapag wala akong pasok sa trabaho. Kaya ang manood ang naging libangan ko. Paano tayo makakapagpahinga kung nanonood ka? Sabi mo kanina matutulog tayo kapag nakaligo na ako. Tanong ng katabi ko. Pinanlakihan ko siya ng mga mata. Aba Dave, sabi ko kanina ay ikaw maligo at matulog. Kaya bakit kasali ako at pati ng panonood ko? Gusto ko kasing mahiga na kayakap ka. Mas masarap patulog kapag may katabi. Tapos malamig pa. Nakangiting sagot nito. Abuso ka na Dave. Kagabi lang yun. Tanda mo na gusto mo pa ng katabi. Mahaba ang uso na sagot ko. Tagiwas ako ng tingin dahil ayoko makita niya ang pamumula ng aking muka. Mukhang hindi niya alam kung paano niya ako hinalikan sa leeg at bato kaninang umaga habang yakap ng mahigpit. Naramdaman ko tuloy ang matigas sa tila buhay na alaga niyang bumundol sa aking balakang. Pero tila walang ideya si Dave sa ginawa niya kanina. Magrereklamo sana ako pero hindi na iyon nangyari dahil bigla na lang umangat ang aking katawan sa sofa at inilapag ako ni Dave sa kama. Pagkatapos nahiga siya sa tabi ko at niyakap ako ng mahigpit. Don't worry, kapag nakabalik na tayo sa Maynila, bibilhan kita ng CD niyan. Yung original pa, promise. Mahinang bulong ni Dave habang mahigpit na yakap ako at nakabaon ang mukha sa leeg ko. Nagwawalang aking puso dahil sa kabang nararamdaman ko. Wala kaming relasyon ni Dave pero napaka-intimate ng tagpong ito. Habang yakap niya ako at magkatabi kaming nakahiga sa ibabaw ng kama. Bakit ba kasi ganito si Dave? Nagugulo tuloy ang dati ay tahimik na puso't isipan ko. Katulad nga ng gusto mangyari ni Dave, nakatulog din ako matapos niya akong yakapin habang nakahiga sa kama. Walang nangyari sa panonood ko at hindi ko natapos ang pelikula. Kahit kasi sinubukan ko labanan ng antok habang nakahiga sa tabi ni Dave, nakaramdam ako ng antok at nakatulog ako. Pasaway kasi si Dave, parang batang naglalambing na gusto niyang matulog na may katabi. Para bang hindi siya makakatulog kung hindi niya ako yayakapin.
Alas 9 ng gabi nang gisingin ako ni Dave. Inaantok pa ako nang magmulat ako ng mga mata. Ngayon lang kasi ako nakaramdam ng pagod at puyat dahil sa kulang talaga ako ng tulog kagabi at maaga din akong nagising kanina. Naramdaman kong tinapik ako ni Dave sa braso. Mabel, wake up, kain muna tayo. Tumango ako at kinusuot ng kanang kamay ang nalalabo pang mga mata. Gusto mo bang sa restaurant tayo mag-dinner? O dito na lang sa silid natin? Mahinang tanong ni Dave sa akin habang marahang hinahaplos ang aking buhok. Nag-isip muna ako bago sumagot. Kung dito kami kakain sa aming silid, ano namang gagawin namin pagkatapos? Pero kung lalabas kami, pwede kami makasagap ng sariwang hangin at tumingin-tingin sa paligid. Labas na lang tayo, Dave. Mas mabuti pang bumaba na lang tayo. Rasko ang hangin sa labas tapos pwede na tayong manatili doon kapag maganda ang paligid. Humihikab kong sagot. Bumangon na ako at agad na nagpalit ng damit matapos na maghilamos. Magkasabay na rin kaming bumaba ni Dave para kumain ng hapunan. Malambing pa rin sa akin sa Dave at pinagpatuloy niya ang pagpapanggap bilang boyfriend ko. Hindi rin namin napag-usapan kung hanggang saan lang ang aming pagkukunwari. Ngayong tapos na ang kasal ni Sheila. Siguro dahil unti-unti ay nagustuhan ko na ang sweetness na ipinapakita niya sa akin kaya hindi na ako nagreklamo pa. Pababa kami ng kunin ni Dave ang kanang kamay ko. Walang kahit anong usapan ang namagitan sa amin habang nakatayo at magkasalikop ang mga palad. Hindi rin ako nagtanong ng bahagya niya kung hinatak palapit sa kanya. Minsan pakiramdam ko ay parang napaka-possessive ng instant boyfriend ko kapag kasama ko siya. Hindi na lang ako nagtanong kay Dave dahil baka ganito lang talaga siya. Ang mahalaga wala siyang girlfriend na maaari magselos kapag may makakita sa amin. Nakarating kami sa restaurant. Sa Dave na nag-order ng kakainin namin dahil hindi ko pa alam kung ano ang gusto kong kainin. Sinabi ko na lang na siya na ang bahala. Basta huwag lang siyang umorder ng ulam na may halong itlog dahil may allergy ako sa ganoon, lalo na kapag prito ito. Seafood ang karamihang in-order ni Dave, plus 2 set ng gulay. Tuwang-tuwa naman ako dahil malalaki ang mga hipon at may king crab pa. Nagfiesta ang mga mata ko lalo na at paborito ko ang hipon at seafood. Ang sarap ng kain ko. Nakakamay pa ako at nilantakan ko ang mga galamay ng king crab. Busog na busog ako nang matapos kaming kumain. Hindi ko akalain na kaya ko palang kumain ng ganoon karaming pagkain. Konting kanin lang ang kinain ko pero pinapako naman ang ulam. Tuwan-tuwa kasi ako dahil ang tataba at fresh na fresh ang mga hipon, pati na rin ang inihaw na isda. Sabayan pa ng ginataang king crab, kaya talagang nagniningning ang mga pagkain na iyon sa paningin ko. Hinayaan lang ako ni Dave. Siya ang kumain ng kanin at mga gulay. Nahiya naman ako kaya ipinaghimay ko na rin siya ng hipon at alimango. Napansin kong mahilig siya sa gulay kaya siguro ganyan kaganda ang kanyang katawan. Samantalang tanging okra lang ang naubos ko na sinausaw ko sa susawang toyo at kalamansi na may halong sili. Nag-enjoy ako sa hapunan kasama sa Dave, kaya hindi ako nagsisisi na pinili kung bumaba kami dito sa restaurant at dito kumain, kumpara sa loob ng hotel room namin. Napagkasunduan namin na pumunta muna sa tabing dagat. Maliwanag kasi ang paligid lalo na't malaki ang bilog na buwan. Naglalakad-lakad kami na magkahawak ang mga kamay. Parang nakasanayan na namin ang ganito at pakiramdam ko ay komportable ako. Walang kahit na anong usapan ang namamagitan sa amin pero ayos lang sa akin. Parang nagkakaintindihan na kaming dalawa dahil siguro palagay na ang loob namin sa isa't isa. Inaya akong maupo ni Dave sa ibabaw ng malaking bato na nasa gilid ng dalampasigan. Magandang manatili dito habang pinagmamasdan ang alon ng dagat kaya pumayag ako. Walang babala at maingat na kinabig ako ni Dave palapit sa kanyang katawan kaya napasandal ako sa dibdib niya at napaupo sa kanyang harapan. Ang lamig ng hangin. Dito ka maupo sa harap ko para hindi ka lamigin. Halos pabulong na sabi niya sa akin. Isang mahinang singhap ang kumawala sa labi ko nang pumulupot ang matigas na braso ni Dave sa bewang ko at hapitin akong palapit sa kanya. Pagkatapos tila naglalambing na naramdaman kong pumatong ang mukha niya sa balikat ko. Pakiramdam ko ay para bang saglit na huminto ang ikot ng mundo at tumigil ang lahat ng nasa paligid namin. Napapikit na lamang ako nang maramdaman kong dumampi ang mainit na labi ni Dave sa aking leeg at dumaloy ang kakaibang sensasyon sa bawat himaymay ng aking katawan. Hindi ko alam kung sinadyaban niya ito o nagkataon lang dahil yakap niya ako tapos malamig ang simoy ng hangin. Nakasuot ka lang ng maikling short at manipis din ang damit mo. Sigurado lalamigin ka. Mahinang bulong ni Dave sa akin. Normal na sa akin ang ganitong pananamit. Isa pa hindi ako komportable kapag nakasuot ng pantalon.
Pakiramdam ko yung mabilis akong mapagod. Alangan namang magsuot ako ng bestida dito sa tabing dagat. Sigurado magiging katawa-tawa ako sa mga taong nandito. Nakangusong sagot ko. Napapansin ko na mainit ang mga mata ni Dave sa mga shorts ko at kapag may pagkakataon siya'y pinupunan niya ako ng palihim sa suot ko. Ilang ulit na nangyari ang ganito pero hindi ako nagreklamo kasi lalaki siya at hindi ako komportableng pag-usapan ng tungkol sa pananamit ko. Actually, di naman talaga maikling-maikli ang mga short na sinusuot ko. Hanggang kalahati naman ang haba nito sa aking mga hita. Kaya lang dahil sa matangkad ako at natural na mahaba ang mga binti ko, nagmumukha itong maliit kapag suot ko. It's okay. Maikling sagot ni Dave. Kinabig niya ang aking ulo kaya napasandal ako sa kanyang dibdib habang nakaharap kaming dalawa sa dagat. Minsan, may pagkakataong katulad ngayon na napapansin ko ang pagiging calculative ni Dave. Para bang lihim niyang pinag-aaralan muna mga sasabihin bago ito bitawan kapag kasama ako. Nakakabahala ang ganitong pag-uugali kasi pakiramdam ko ay tila napakarami niyang itinatagong sikreto. Wala lang akong lakas ng loob na magtanong dahil bukod sa ilang araw ko pa lang siyang nakikilala at nakakasama, wala akong dahilan para manghimasok sa personal niyang buhay. Para tuloy ako sumasabay lang sa agos ng mga nangyayari sa amin ni Dave. Siguro ay dahil na rin sa mga pinagdaanan ko kaya ayoko talaga mag-expect at umasa ng kahit na ano mula sa ibang tao. Tama, mas mabuti na ang ganito na kahit wala kami relasyon ay nagagawa naming i-enjoy ang bawat oras na magkasama kami ni Dave. Walang limitasyon, wala expectations sa pagitan namin dalawa. Natuto na ako at ayoko maulit na naman ang pagkakamaling iyon. Alam kong wala akong ibang dapat sisihin sa nangyari sa sarili ko dahil sobrang nagtiwala ako pero sa maling tao. Kaya hanggat maaari, aalagaan ko na ang puso at damdamin ko. Ayoko ng kahit na anong commitment. Natatakot akong muling masaktan kaya pinili ko na huwag magtanong sa kanya ng kahit na ano. Okay na ako na ganito kaming dalawa ni Dave dahil sigurado naman akong pagbalik namin sa Maynila ay magbabago ang lahat at babalik ako sa dati dahil may hangganan ang lahat. Naramdaman ko na naman ang mahigpit na pagyakap ng mga braso ni Dave sa katawan ko mula sa likuran ko. Kasabay ng bahagyang paglapat ng labi niya sa leeg ko kaya napapapikit na naman ako. Pigil ang hininga na dinadama ko ang masarap na pakiramdam ng yakap niya sa akin at tila kasabay ng alon sa dagat ay naririnig ko ang mabilis na tibok ng puso namin dalawa. Iba ang epekto sa akin sa tuwing magdidikit ang mga balat at katawan namin ni Dave, gaya ngayon. Nararamdaman ko na naman ang hindi ko maipaliwanag na init at hindi ko mawari kung saan ito nagmula at kung bakit mabilis itong kumalat sa buong katawan ko kahit na ang lamig ng simoy ng hangin. Sana ganito lang tayo, Meva. Pabulong na sabi ni Dave. Hindi agad ako nakasagot at kinalma ko muna ang aking sarili. Anong ibig mo sabihin? Sa wakas ay nagawa ko magtanong sa kanya matapos ang ilang ulit na paglunok sa sariling laway. Yung ganitong magkasama tayo. Mabilis na sagot ni Dave. Na tayo lang at hindi natin kailangan bumalik sa Maynila. Ang peaceful sa lugar na ito, Mabel. Masarap manatili dito, gaya ngayon. Kung ako lang masusunod, ayoko nang matapos sa lahat ng ito. Most especially, ngayong yakap kita ng ganito. Para bang may relasyon kami kung magsalita siya. Niyakap din niya ako ng mas mahigpit kaya pakiramdam ko tuloy ay muntik nang magkalasog-lasog ang mga buto sa katawan ko. Trauma mo naman? Pabirong sagot ko. Tinampal ko ang nakayakap na braso ni Dave sa bewang ko. Dinaan ko na lang sa biro ang naging sagot ko dahil ayokong bigyan ng ibang kahulugan ang sinabi ni Dave. Besides, walang dahilan para makaramdam siya ng ganoon para sa akin. Dahil in the first place, walang kahit na anong espesyal na namamagitan sa amin dalawa para isipin niya na ganito na lang sana kami. I'm serious, hon. Tila naglalambing na sagot ni Dave dahil pinagtawanan ko siya. Hon? Again, marin ako napapikit at pakiramdam ko kasi kay lambing ng tinig niya nang tawagin niya ako sa ganoong endearment. Nasanay na si Dave na tawagin ako sa ganyan dahil madalas ko itong marinig kahit wala na kami sa bahay ni Sheila. Hindi ko lang alam kung dahil ba sa magandang paligid namin o may kakaiba sa lugar na ito kaya para bang may kung anong nagbago sa amin at nagiging magical ang pakiramdam ko. So, bakit naman gusto mong ganito na lang tayo, Dave? Paano ang pamilya mo sa Maynila? Hanapin ka nila kung dito ka na lang titira. Pabirong tanong ko pero deep inside, gusto ko talagang itanong ito sa kanya at nang marinig ko kung ano ang kanya isasagot. Wala ko ibang pamilya maliban sa baby sister ko. Pero busy din siya sa trabaho kaya hindi rin kami nakikita kahit na bakasyon ko.
Malungkot na sagot ni Dave. Nakaramdam ako ng lungkot para sa kanya. Ibig sabihin ay ulila na sila at tanging kapatid na lang ang meron siya. Bakit? Wala ka bang girlfriend? Kinakabahan na tanong ko. Wala. Hindi ko kasi maibigay ang demand na oras ng dalawang naging ex-girlfriend ko kaya walang napuntahan na naging relasyon namin at nauwi pareho sa hiwalayan. Paliwanag at sagot ni Dave. Hindi ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo dahil kung ibabase ko sa 3 araw na magkasama kami, malambing at maalaga naman si Dave. Bilang babae, kung may ganito siyang katangian ay hindi siya mahirap mahalin. Bakit naman wala kang time sa mga naging ex-girlfriend mo? Hindi ba dapat kapag gusto mo at mahal mo isang tao, ay hindi ka mag-aalangan na bigyan siya ng oras? Curious na komento at tanong ko matapos marinig ang paliwanag ni Dave. Yun na nga rin eh. Siguro ay hindi ko rin talaga pinagtuunan ng panahon ng mga past relationships ko. Dahil kahit ako sa sarili ko, alam ko may kulang. May hinahon na sagot na lalaking kasama ko habang nakapatong pa rin ang baba niya sa balikat ko. Ikaw, bakit wala kang boyfriend, Mabel? Baling na tanong ni Dave sa akin. Saglit na natigilan ako at nag-isip muna kung sasabihin ko ba sa kanya ang totoo. Estranghero pa rin kami sa isa't isa at pakiramdam ko naman ay nagsasabi siya ng totoo. Kaya lang marami akong duda. Ang totoo kasi, hindi ako pumasok sa kahit na anong relasyon sa loob na 5 taon. Sabi ko nang nakapagpasyang sabihin na lang sa kanya ang totoo. Pakiramdam ko ay wala naman kasi akong dapat na itago. Mabuti na rin na magsabi ng totoo kaysa ang magsinungalin pa ako. 5 years. Mahina at halos pabulong na inulit na Dave ang sinabi ko. Tagal ah. Bakit naman? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago sumagot sa tanong ni Dave. Ito kasi ang unang pagkakataon na sasabihin ko ito sa ibang tao maliban kay Sheila at Movi. Sa loob kasi ng 5 taon lumipas ay hindi talaga ako komportable na pag-usapan ng tungkol dito noon. May naging boyfriend naman ako. Nakilala ko siya sa amin sa probinsya noong umuwi ako galing abroad. Maayos naman ang lahat hanggang sa nagdesisyon kaming magpakasal. Sandali akong tumigil sa pagsasalita at humugot ng isang malalim na buntong hininga bago muling nagpatuloy sa pagkukwento kay Dave tungkol sa nangyari sa relasyon namin ni Jake noon. Things didn't go as we planned. Isang buwan, bago sana pumunta mga magulang niya sa amin para mamanihikan, nahuli ko siyang may nabuntis sa bago niyang destino. At ang masakla pa ay bata at menor de edad pa. Muli ako nagpakawala ng magkakasunod na buntong hininga. Pakiramdam ko'y kailangan kong gawin ito dahil sa totoo lang, nakakaramdam pa rin ako ng kakaibang kirot sa puso ko ngayong pinag-uusapan namin ang tungkol dito. Ang akala ko'y okay na ako at nakalimutan ko na ang tungkol sa bagay na iniiwasan ko pero nakatago lamang pala ang sakit na iyon sa kaibuturan ng puso ko. Ikinulong ko ang sarili ko sa masakit na pangyayaring iyon kaya ngayong may ibang tao ang nagtatanong sa akin, pakiramdam ko'y tila ba unti-unti kong pinalalayang aking sarili. Matapos ang sandaling katahimikan ay muli ako nagsalita at nagkwento kay Dave. Alam mo, hindi ko nga alam kung paano ako nakabangon at nakasurvive noon. Noong mga panahong iyon kasi pakiramdam ko ay sa kanya umiikot ang lahat sa akin. Siya ang sentro ng mundo ko at ang akala ko'y perpekto ang lahat. Kaya na mangyari iyon, sobrang nalugmok ako. Pumikit ako at pinigilan ang pangingilid ng mga luha sa aking mga mata. Bigla kasing nanariwa sa isipan ko ang nakaraan at nakaramdam ako ng gumuhit na sakit sa puso ko. Ngayong pinag-uusapan namin ni Dave ang tungkol dito. Sa totoo lang, hanggang ngayon iniiwasan ko pag-usapan ng tungkol sa bagay na ito. Paliwanag ko kay Dave. Ito rin ang dahilan kaya hindi ako tumatanggap ng kahit na sinong manliligaw sa akin. Natatakot ako sa maaaring mangyari at mas takot ako maulit ang lokohin dahil ayokong maranasan ulit ang napakasakit na naranasan ko noon. Pakiramdam ko'y hiningal ako at kinapos sa paghinga matapos sabihin kay Dave ang nararamdaman ko. Ewan ko kung anong nagtulak sa akin at bigla-bigla ko nalang sinabi sa kanya ang lahat. Gayong kahit minsan ay ayokong pag-usapan ito ng kahit na sinong malapit sa akin. Hey, it's okay, hon. Hindi mo kailangang ikwento sa akin ang buong detalye kung masakit pa rin sa iyo. But remember this, hindi lahat ng tao ay pare-parehong manluloko. Paliwanag ni Dave na para bang gusto niyang pagaanin ang loob ko. Hindi lang talaga siya para sa iyo at hindi kayo ang para sa isa't isa. Kailangan mo lang maniwala at magtiwala na may taong laan para sa iyo na mamahalin at aalagaan ka. Tumango ako at muling nagpakawala ng isa pang malalim na buntong hininga bago nakasandal ang likod at ulo sa dibdib ni Dave at yakap niya. Sa totoo lang, okay na ako. Hindi na kasing sakit gaya noon kasi tanggap ko na ang lahat.
Di ko lang gustong pumasok sa relasyong walang kasiguraduhan. Maliwanag ko habang nakatutok ang mga mata sa tubig dagat. Good. Bakit hindi ka magsimula ulit? I mean, tumanggap ka ng manliligaw. Suwestyon ni Dave. Sino naman? Puro ba nga nasa serbisyo mga naliligaw sa akin? Kung hindi pulis, sundalo, may Navy pa nga. Minsan may immigration officer din na naligaw sa akin at kulang na lang MMDA at firefighter. Natatawang sagot ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa biglang umihip na malakas ang hangin kaya naramdaman ko ang tensyon sa katawan ni Dave. Naging tahimik siya at hindi na nagsalita. Hindi na rin ako nagtanong pa kaya walang kahit na anong usapan ang namagitan sa amin sa loob ng ilang minutong lumipas. Hanggang siya na ang bumasag sa katahimikan sa pagitan namin dalawa. Bakit naman ayaw mo sa kanila? Pwede ko bang malaman ang dahilan mo? Tila nag-aalangan na tanong ni Dave sa akin. Bakit nga ba? Hindi ko rin alam. Nagkaroon lang ako ng ganitong standard nung mag-break kami ng ex-boyfriend ko. Siguro na-trauma na ako at pakiramdam ko kasi ay mas prone ako sa heartbreak, lalo na kapag sundalo. Kaya umiiwas talaga ako sa kanila. Mahabang paliwanag ko. Sana'y mawala na ang takot na meron ka pa ngayon, hon. Bigla ay may lungkot sa tinig na sagot ni Dave. Hindi ko alam bakit biglang naging malungkot ang aura niya gayong okay naman kaming dalawa. Baka nadala siya sa kwento ko kaya nagbago bigla ang emosyon niya.